Formal nang nanumpa ang mga bagong miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas. Samantala, itinaas naman ng Bureau of Internal Revenue ang parusa sa mga lalabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Law. Yan at iba pa sa Express Balita ni Kate Renia. Ipinag-utos ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang malalimang muling pag-aaral kung paano napasama ang pangalan ng dating general at dating PCSO Board Secretary na si Wesley Barayuga sa drug watch list. Sabi ni Marbil, dapat mayroong malinaw at solidong ebidensyang hawak ang mga pulis laban sa isang tao. Sa ganitong paraan, maproprotektahan din ang imahe ng organisasyon. Ayon pa kay General Marbil, kasama din sa aalamin ng PNP ay kung sino-sino pa ang nasa likod ng pagpaslang kay Barayuga. Samantala, itinaas na ang parusa sa habang buhay na pagkakakulong at multa na 5 ulit ng halaga ng produkto para sa sinumang lalabag sa ipinatutupad na Anti-Agricultural Economic Sabotage Law. Ayon kay Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr., pangunahing tinututukan ng kanilang ahensya ay ang hoarding, monopoly at smuggling, lalo't bilyong-bilyong piso ang nawawalang buwis dahil sa hindi nababayarang excise tax. Nagreklamo ang financial coach and advisor na si Ching Kitan ukol sa paggamit ng kanyang pangalan at mukha sa social media na inaakit ang mga tao sa isang cryptocurrency scam. Sa pahayag ni Tan, hinimok niya ang publiko na iwasan ang pakikipag-ugnayan sa mga mapanlinlang na advertisement at laging suriin ang mga pinagkukuhanan ng impormasyong kanilang kinukonsumo. Hinikayat naman ni Senator Loren Legarda ang COMELEC, Philippine Statistics Authority at Local Civil Registry na suriin ang birth certificate ng mga kumakandidato. Ito rin ay sa gitna ng kontrobersiya sa pagkatao ni dismissed Mayor Alice Guo. Hinimok ng senadora na tignan ang mga ito pagkatapos ng filing ng Certificate of Candidacy. Kate Renia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.